Sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah, merong matinding pahayag na binitawan ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, mula sa Hamas ay sasalakay na ito sa Hezbollah. Pero ang tanong, kailan nila ito gagawin at anong klaseng pag-atake ang kanilang gagawin? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Ibinalita ng Al Jazeera na kinumpirma mismo ng Prime Minister ng Israel na magsasagawa sila ng pag-atake sa Hezbollah. Ayon mismo kay Netanyahu, mula sa Hamas ay pagbabayarin nito ng mabigat na bayad ang Hezbollah. Pero ayon sa kanya, hindi niya sasabihin kung anong klaseng kabayaran ang kanyang gagawin sa Hezbollah. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ito raw ay isang surprise. Kung tungkol sa petsa naman ang pag-uusapan, hindi rin ito binanggit ni Benjamin Netanyahu pero nangako siya na kanyang sasalakayin ang Hezbollah. Ang mga pahayag ni Benjamin Netanyahu ay nag-viral dahil ibinalita ito kahit saang-saang news agency dahil ang kanyang mga pahayag ay kanyang ibinulgar sa media conference nito lamang Lunes. Ayon sa mga analyst, sanay sa surprise attack si Benjamin Netanyahu tulad na lang ng sorpresang pag-atake nito sa Hezbollah noong nakaraang buwan na kung saan namatay ang isa sa mga commanders ng Hezbollah. Natatandaan niyo pa ba ang isang soccer field na kung saan maraming mga kabataan na naglalaro dito at ito ay binomba ng kalaban? 10 kabataan ang napaslang. Ayon kay Benjamin Netanyahu, magbabayad ang Hezbollah. Hindi ito nagsabi ng petsa, oras o kailan sila aatake. Pero bigla na lang itong sumalakay sa Beirut at agad na napaslang ang isa sa mga senior commander ng Hezbollah. Isa pa sa mga pruweba rito ay ang surprise na pag-atake ng IDF sa Houthis ng Yemen. Naaalala niyo pa ba noong mga nakaraang buwan nang umatake ang Houthis mismo sa Tel Aviv sa Israel na kung saan isang Israelita ang kumpirmadong napaslang? Agad na nagsalita si Benjamin Netanyahu at ayon sa kanya, pagbabayaran ito ng Houthis. Ganun pa man, walang ibinigay na petsa, oras o kailan sila aatake sa Houthis. Pero hindi natapos ang 24 oras, sumalakay na pala ang IDF gamit ang mga jet fighters sa Houthis ng Yemen na kung saan nawasak ang mga oil facilities ng naturang lugar. Ngayon, sa mga pahayag ni Benjamin Netanyahu na kanilang iso-surprise attack ang Hezbollah, malamang ayon sa mga eksperto ay naghahanda ng mabuti ngayon ang Hezbollah. Meron din namang ibang mga eksperto ang nagsasabi na baka ito ay saywar upang takutin lamang ang Hezbollah at upang hindi na ito gumawa pa ng pag-atake sa Israel. Marami ang mga nagsasabi na talagang totohanin ito ni Benjamin Netanyahu dahil ang pinakahuling pag-atake ng Hezbollah sa Israel ay nangyari nito lamang Miyerkules na kung saan 65 na mga rockets ang pinaulan ng Hezbollah sa Israel. At sa mga pag-atake ng Hezbollah mula noong October 8, 2023, every attack na gagawin ng Hezbollah nagsusukli agad ang Israel. Ngayon, inaasahan na naman ng karamihan na nitong pinakahuling ginawang pag-atake ng Hezbollah sa Israel, malamang ay merong gagawing malaking pag-atake ang Israel sa Hezbollah. Pinapalabas ng Hezbollah na gumaganti lang din daw sila sa kanilang ginagawang pag-atake sa Israel. Dahil ayon sa Hezbollah, noong July 31, ang Israel ay umatake sa Beirut sa southern suburbs nito na kung saan naitala ang 4 na taong kumpirmadong napaslang, 2 rito ay mga bata, 2 kababaihan at ang isang senior Hezbollah commander na si Fuad Shukr. Galit na galit dito si Nasrallah at ayon sa kanya, pagbabayarin nito ang Israel. Kaya nitong Miyerkules lamang, ayon sa Hezbollah, ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel ay karugtong ng kanilang paghihiganti sa pagkamatay ni Fuad Shukr. Pero kung Israel ang magsasalita, ayon sa kanila, naghiganti
lang din sila. Kaya lumalabas mga mahal na kaibigan na naggagantihan ang dalawang ito. Kaya kung tutuusin, ayon sa mga analyst, ang naunang umatake sa Israel noong October 8 ay ang Hezbollah. Kaya kung gantihan ang pag-uusapan, ayon sa mga eksperto, may reason ang Israel kung bakit sila gaganti dahil sila ang inunahang atakihin ng Hezbollah. Well, meron din namang mga nagsasabi, hindi lang October 8, 2023 ang issue rito, kundi matagal nang mahidwaan ang Israel at ang Hezbollah. Ayon naman sa ibang mga komenter, totoo yun na meron talagang hidwaan ang Hezbollah at Israel matagal na panahon na, pero may ceasefire na. Pero ang October 8 ay ibang usapan. October 7 naman nang umatake ang Hamas sa Israel. Kaya lang naman daw gumagawa ng pag-atake ang Israel sa Hezbollah dahil nga October 8 nang umatake ito at agad na nagsukli ang Israel. Hanggang ngayon, 2024 na, ay wala pa ring patid ang palitan ng mga bomba ng magkabilang panig. Ayon sa Israeli military kung bakit nila tinarget si Fuad Shukor sapagkat si Fuad Shukor ay responsable sa pag-atake sa Majdal Shams na kung saan marami ang napaslang rito, 12 na kabataan. Hindi ito inangkin ng Hezbollah. Mataas na opisyal kasi itong si Shukor. Ayon sa ulat, siya ay most high profile pero hindi siya ang first. Kaya sa nagpapatuloy na palitan ng mga bomba ng bawat isa, nagsalita na si Benjamin Netanyahu na ibinalita nga ng Al Jazeera. Ayon kay Benjamin Netanyahu, magsasagawa sila ng surprise attack sa Hezbollah. Lalo na merong isa sa mga oposisyon ni Benjamin Netanyahu na nais na pauwiin na ang mga 60,000 na mga evacuees sa evacuated area ng Israel. Sila ay nagmula sa northern part of Israel malapit sa borders ng Lebanon. Ayon kay Netanyahu, hindi pa pwede itong pauwiin sa kanilang bahay dahil hindi pa solve ang problema sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa mga borders nito. Ayon kay Benjamin Netanyahu, kahit na ilang buwan pa silang manatili sa evacuation area, basta masiguro lang ang kanilang kaligtasan ay wala itong problema. Kaya naman, marami din ang nagsasabi na baka naman palihim na nakikinig itong si Benjamin Netanyahu sa demand ng kanyang oposisyon. Kung baga, nais rin ni Benjamin Netanyahu na ang mga 60,000 na mga Israelita na lumisan mula sa northern part of Israel, nais na rin niya na ito ay makabalik sa kanilang tahanan. Kaya lang, bago ito mangyari, meron muna silang gagawin.